So ngayong araw mga kalam ay naimbitahan tayo sa pinaka-espesyal na araw ni Ma'am Anisa Mala at ni Sir Muhammad Fahmi. At ang venue mga kalam ay walang iba kundi sa isa sa pinaka-paborito natin at isa sa pinaka-masarap na halal restaurant dito lamang sa Parañaque City. Walang iba kundi ang Rajput Halal Pak Cuisine. Dito nga lang natin yan matatagpuan sa Anvil East Arcade C5 Parañaque City. Saktong-sakto kapag nagpagasolina ka dito sa Petron sa C5 ay nasa harapan lamang nito ang Rajput Halal Pak Cuisine. O diba, saan ka pa? May gasolina ng sasakyan mo, may gasolina na ang katawan mo, di ba? Dito ay nag-o-offer sila ng nagsasarapang pizza at mga biryani at marami pang iba. At at nagsidatingan na ang ating mga bisita. Andyan si Ustad Habib Abidin, Grand Imam ng Masjid Muhammad sa Parañaque City, kasama ang kanyang dalawang reyna. Ay talaga naman sana all. At andyan si Madam na may-ari ng Rajput Halal Pak Cuisine, si Ustad Jalaluddin Abdul Manan, at ang aking bayaw si Ustad Hasnuddin Mansur at si Kuya Ali Pandang. At yung iba sa side ng mga magulang ng kababaihan at mga kapatid ng kababaihan. So tara na at pasukin na natin ang Rajput Halal Pak Cuisine na kung saan dito nangyari o dito ang venue ng kasalan ni Ma'am Anisa Mala at ni Sir Muhammad Fahmi. Sana all. So share ko nga lang pala sa inyo na ang Rajput Halal Pak Cuisine ay tumatanggap ng ganitong mga uri ng mga occasions, mga wedding, mga gathering o anumang mga meetings. Pwede niyong gawing venue ang Rajput Halal Pak Cuisine basta't makipag-ugnayan lamang kayo dito sa page nila. Mag-PM kayo at makipag-usap sa kanila at insyaallah magkakaroon kayo ng kasunduan. At ito na nga ang upuan ng ating hari at reyna sa araw na ito. Kailan kaya ako makakaupo sa ganitong upuan? Nakakamiss talaga. So ang master of ceremony pala natin dito o ang MC natin dito ay walang iba kundi ang Grandmaster din namin sa Baseco Port Area Manila na walang iba kundi si Ustad Jalaluddin Abdul Manan. Alhamdulillah, isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ahlan wa sahlan, welcome po dito sa ating lahat kung saan mapalad tayo sa araw na ito dahil isasagawa natin inshallah biiznillah ang isa sa mga mahalagang gawain bilang Muslim kung saan ito ang pagsasagawa ng akdul nikah o kaya ay wedding ceremony according to Islamic way o Islamic rules. So bago magumpisa ang programa ay eto at tinawag tayo para umupo dito sa kabila at hindi upang para ikasal. Hindi nagkakamali kayo dahil tinawag tayo para mag-opening program sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Wa min ayatihi Pagkatapos nating magbasa ng mga talata mula sa banal na Quran ay pinagsalita naman nila ang Grand Imam ng Masjid Muhammad na walang iba kundi si Ustad Habib Abidin para magbigay ng mga kaunting mga muhadara sa araw na ito. Yung mag-asawa, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mayroon siyang ginawa na para maging matatag ang kanilang relasyon ay dalawa. Una ay awa, pangalawa ay pagmamahal. Sa Quran, awa at pagmamahal. Kasi pag walang awa, pagmamahal lang, maaring magiging matanda na yung babae, partner mo, matanda na, wala kang awa, iniwan mo na. Kaya pag mayroong awa at pagmamahal, yan ang matatag, tumatagal. Pagkatapos ng muhadara ni Ustad Habib Abidin ay eto at kinasal na nila ang kapatid natin na isang Egyptian na si Muhammad Fahmi. Masya Allah. At pagkatapos na ikasal ang ating brother na si Muhammad Fahmi na isang Egyptian ay eto at pinasundo na sa kanya ang kanyang magiging asawa na walang iba kundi si Ma'am Anisa Mala. Hay, talaga naman nakakamiss talaga yung ganitong mga gawain. Sa part kasi ng kasalan ay eto ang pinaka-exciting na part ng kasalan. Yung susunduin mo na, kukunin mo na ang babaeng mapapangasawa mo, ang babaeng makakasama mo, ang babaeng magiging ina ng mga anak mo. Hay, nakakamiss. Kailan kaya ako makakasundulit? So ayan at dadalhin na ng ating groom ang ating bride sa loob ng venue. So habang naglalakad sila papunta sa venue ay kantahan muna natin sila. Arusatun nuri tajul badri yubrizuha najman yasha'u bi anwarin wa anwarin mubarakun zawjaha ja'at ala durarin
زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Ay, tama na nga, baka may ma-inlove pa sa boses ko. So pagkatapos nga niyan ay nagbigay na ng khutbatun nikah si Ustad Sala o mga sermon o pangaral para sa kanilang dalawa, at pagkatapos nito ay sumunod yung mga pangaral ng kanilang mga magulang, ang kanilang mga kaibigan para magbigay ng mga payo para sa kanilang dalawa. Pagkatapos naman yan ay dumako na tayo sa pictorials ng mga kaibigan, ng mga tropa, ng mga kamag-anak, ng mga kasosyo sa trabaho, ng mga kaibigan ng bride, ng mga kaibigan ng groom. Nandito na lahat, at syempre hindi tayo nagpahuli dyan at nakipag-selfie din tayo kasama ng bride at ng groom bilang alaala natin sa kanila. Ganon din ang mga ibang nandito, especially si Ustad Habib Abidin, na highlights talaga yung dalawang magkatabi na partner niya, na mga rena niya talaga. Sana all talaga. At syempre hindi mawawala ang Rajput team. Madam, baka naman ilang beses ko na na-feature sa aking page yung restaurant mo. Baka naman. Joke. So pagkatapos niyan ay nag-sign of contract marriage na ang dalawang mag-asawa, pati na ang mga saksi at pati na yung kumasal. So sana all may agad ng marriage contract. At syempre ang pinakahuling parte ng ating programa ay walang iba kundi ang kainan. So andito na sa harap natin, nakatambad na ang napakasarap na biryani ng Rajput Halal Pak Cuisine. So kain muna kami mga kaalam, dahil sa mga oras na yan ay tanghaling tapat na rin, at the same time hindi pa tayo nag-almusal para makarami tayo ng biryani ng Rajput. So sa mga naghahanap ng 100% na mga halal na pagkain at halal na venue ay makipag-ugnayan lamang sa page ng Rajput Halal Pakistani Cuisine, at sila na ang bahala sa inyong event. Shukran, wassalamualaikum warahmatullah.